Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May it be isang mambabatas o dalawang hindi naniniwala sa kakayahan ng mga kabataan but
Sa kabuuan naman, dalawa lang silang hindi naniniwala. I'm coming from our advocacy. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Mega Balita Linggo. Nagbabalik ho ang ating balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. 35 minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Naghahanap na ng alternatibong mapagkukunan ng langis ang pamahalaan ng Pilipinas. Sa gitna pa rin ng mataas na presyo ng petrolyo, epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makipag-ugnayan ng ahensya sa iba't ibang mga oil-producing countries upang matugunan ang supply ng langis ng bansa. Ayon kay Lazaro, kinakausap na ng mga ambasador ng Pilipinas ang piling mga bansa na posibleng pagkunan ng supply kasama ng opsyon na pag-aangkat ng langis sa bansang Russia. Binigyang diin ni Lazaro na habang saradong Strait of Hormuz at hindi makadaan ang mga oil tanker, mananatiling kapos ang supply ng langis hindi lamang sa Southeast Asia kundi sa buong mundo. Mega Balita Linggo. 36 na minuto makalipas ang 6 ng umaga. Marin namang itinanggi ni Tingog Party List Representative Judah Sidre ang aligasyong tumanggap ng suwalang ilang kongresista para suportahan ang impeachment kay BP Sara Duterte. Ginawa na Sidre ang payag kasunod ng statement ni Representative Toby Tiangco na tumanggap umano ng perang ilang mambabatas para pumabor na ituloy ang impeachment. Sa isang statement, hinamon din niya si Tiangco na maglabas ng ebidensya kaugnay ng kanyang akusasyon. Binigyang din nito na ang kanyang suporta sa impeachment ay batay sa mga ebidensyang inilatag at testimonya laban sa Vice Presidente. Dagdag pa niya Sidre, mahirap ang naging desisyon lalo't ikinakampanya pa niya si Duterte noong 2022 elections. Mega Balita Linggo. Samantala nais namang bumuo ng People's Court ang isang civic group na sabay natututok habang dinidinig ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jaime Regalario, chairman ng Kilusang Makabansang Ekonomiya o KME, kasama nila sa pagbuo nito ang ilang obispo at mga kaparian. Aniya layunin ng People's Court na mailapit ang investigasyon sa publiko habang inihaharap ang ipinasang mga ebidensya sa Senado. Balak din ng grupo na mag-imbita ng mga retiradong miyembro ng judiciary kabilang sina dating Chief Justices Maria Lourdes Sereno at Reynato Puno. Target ni na Regalario na ilunsad ito kasabay ng paglilitis kay BP Sara habang tinitingnan pa kung pahihintulutan silang gawin ito sa loob ng Senado. Teka, yung mga nilagay dining iniimbitahan na sumama dito sa People's Court na kinakasang ito, itong sina dating Chief Justices Maria Lourdes Sereno at Reynato Puno. Dapat maglagay din ho tayo ng iba pa. Hindi lamang ho yung na alam naman na natin na mayroon ng kinikilingan para ho yung People's Court ay magmukha talagang taong bayan. Hindi lamang dun sa alam naman na natin na pabor doon sa meron ng kinikilingan. Hindi naman natin ho dinidiscount yung kakayahan ho ng mga binabanggit na isasama ho rito. Pero ang ibig ko baga hong sabihin maglagay din tayo ng iba pa. Malamang naman hindi lamang ito yung kanilang isasama. Kaya nga
civic group at People's Court yung kanilang bubuuin. Siguro ito lang yung nabanggit. Yung sa akin naman para lang ho tayo hindi mapagkamalan na binubuo pa lang. Meron ng kinikilingan yung inyong mga kinukuhang o binabanggit ninyong pangalan. Maglagay din tayo ng sa tingin natin ay impartial yung lalamanin ng kanilang pag-iisip at ng kanilang bibig para matawag ho talagang People's Court. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, marin namang pinabulaanan ng Land Transportation Office o LTO ang kumakalat na balitang tumaas umano ng 100% ang bayarin sa rehistro ng sasakyan. Ayon mismo sa ahensya, fake news ang naturang impormasyon at hindi totoo ang biglaang taas singil. Naglilinaw ng pamunuan ng LTO, lahat ng bayarin sa vehicle registration at iba pang mga transaksyon ay nakabatay sa umiiral na mga batas at mga patakaran ng gobyerno. Inikayat naman ang publiko na huwag agad maniwala o magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Mega Balita Linggo. 41 minuto na ho makalipas ang 6 ng umaga. Muling ipapasubasta ng Bureau of Customs o BOC ang mga nasamsam nilang 11 mga luxury vehicles sa darating na Marso 27. Kabilang rito ang Mercedes-Benz G650 V12 Biturbo na may floor price na mahigit 79 na milyong piso at Ferrari SF90 Stradale Mansory na may floor price na 54 na milyong piso. Bagong bidding ay magkakaroon muna ng public viewing sa 11 mamahaling sasakyan sa BOC Port of Manila simula Marso 23 hanggang 26. Ang mga interesadong bidder ay kailangan makapagsumite ng mga kaukulang dokumento hanggang sa Marso 24. O ikaw, paring Rambulabay ha? Paring Rambulabay, nagkausap tayo nung isang araw. Ang sabi mo, balak mo ng palitan yung dalawa mong sasakyan. Eto, ulitin ko lang sa'yo, Marso 27 yung takdang araw ng bidding. Pero may public viewing muna Marso 23 hanggang Marso 26. Kaya ako naman ay pwede rin namang pumunta, pero doon tayo sa public viewing. Mega Balita Linggo. 18 minuto na lamang ho bago magigapito ng umaga. Bubuksan muli ng Commission on Elections o COMELEC ang voters registration sa Antipolo City simula Marso 23 hanggang Mayo 18 para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa COMELEC, maaaring magparehisto ang isang kwalipikadong individual tuwing araw ng Lunes hanggang Sabado mula alas 8 ng umaga Kasama dito ang mga botanteng nais magpalipat ng kanilang record sa ibang lugar, reactivation ng kanilang registration, correction of entries at change of status. Nagpaalala ang COMELEC na kailangang magdala ng valid government IDs para sa mga nais na magparehistro. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita ay naprobahan na ng Economy and Development Council ang 3-term school calendar ng Department of Education o DepEd simula school year 2026-2027. Ayon sa Department of Economy Planning and Development o DepEd, mula 4 grading period system ay mas makikinabang ang mga estudyante. Magbibigay oportunidad din umano ito para sa mga guro na gusto ng professional development at maglaan ng oras sa catch-up initiatives. May kabuang 201 class days ang trimester school calendar. 6 days sa term 1, 65 days sa term 2, at 67 days sa term 3. Ang term 1
ay mula June 8 hanggang September 15. Ang term 2 ay September 16 hanggang Disyembre 18, habang ang term 3 ay January 4, 2027 na hanggang Abril 8 ng susunod na taon. Mega Balita Linggo. 45 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga o 15 minuto na lamang ho bago mag-ikapito ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Mega Balita Linggo. Ay, nasa uling sigwada na ho tayo ng isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. 9 na minuto bago magkakapito ng umaga. Dapat muna magkaroon ng pilot testing bago opisyal na ipatupad ang trimester system proposal ng Department of Education o DepEd sa pagbubukas ng academic school year ngayong taon. Ito naman ang pahayag ni Benjo Basas, National Chairman ng Teachers Dignity Coalition o TDC, sa programang Bombalita sa DZRH News. But with that, ang sabi po namin, siguro baka mas mainam na magkaroon po muna nung tinatawag po natin na piloting dito. Baka naman nagmamadali tayo sa June 2026 na ay patutupad na natin ito nang hindi pa po natin na kailangan po talaga natin ipaunawa ito sa mga tao, lalo na sa mga frontliners. Kailangan po natin makita na ito ay effective through piloting. Dagdag pa ni Basas, napapanahon na rin para tutukan ng DepEd ang pagbabago sa mga learning materials para maging angkop sa bagong sistema. Samantala ng tanungin ng DZRH News kung kaya pa at paano ba ang gagawing piloting sa Hunyo, may suwesyon dito ang TDC. Ngayon, doon sa kahandaan para sa piloting as compared to the whole DepEd system, diba? Yung isang region lang ang gagawin, mas madali po itong paghandaan kahit na 2 buwan mahigit na lamang po, diba? Kasi we just have to calibrate, diba? Yung ating mga school forms, yung ating mga learning materials, mas madali po 'yon kaysa ipilit natin na buong Pilipinas ay patupad po ito, Yan si Benjo Basas, na bagay sa kanya ang kanyang apelyido na may kinalaman sa pagbabasa. Mega Balita Linggo. Samantala, kinundi na naman ng Philippine Coast Guard o PCG ang ginawang pagtutok ng fire control radar ng isang Chinese corvette malapit sa kanilang aircraft sa Panganiban Reef sa west of Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral J. Tariela, nangyari ang insidente habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa bahagi ng Panganiban Reef noong Marso 20. Maliban dito, nag-radio challenge din naman ang Chinese forces at iginiit ang kanilang soberanya sa lugar. Samantala, namataan din ng PCG ang nasa 30 Chinese militia vessels malapit sa Escoda Shoal at nagsagawa rin ng paglipad sa Yungin Shoal kung saan nakapwesto ang BRP Sierra Madre. Mega Balita Linggo. Tagumpay na naisagawa ng Pilipinas at Amerika ang maritime cooperative activity sa Manila Bay at Bataan.
Ayon sa Armed Forces of the Philippines, layunin ng aktibidad na palakasin ng interoperability sa pagitan ng AFP, US Indo-Pacific Command at Philippine Coast Guard. Patunay umano ng matagumpay na bilateral drills ang matibay na koordinasyon ng dalawang bansa para sa regional maritime security, stability at pagsunod sa international law. Kabilang sa isinabak ang BRP Antonio Luna, dalawang A-29B Super Tucano, isang C-208B aircraft, so-called search and rescue o rescue aircraft at BRP Gabriela Silang, bawang mga kagamitan ng Philippine Coast Guard. Mega Balita Linggo. Limang minuto na lamang ho bago mag-ikapito ng umaga. Inatasan naman ng Philippine Coast Guard o inatasan ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang lahat ng kanilang hanay na paigtingin ng pagbabantay sa lahat ng pantalan sa susunod na linggo. Ayon kay Gavan, magdi-deploy sila ng 15 o 17,000 personnel para sa kanilang upland biyahe ngayong Semana Santa 2026. Layunin na niya nitong matiyak ang kaligtasan at seguridad sa inaasahang dagsanang sea passengers na uuwi sa iba't ibang mga probinsya. Makikipagtulungan din ng PCG sa Department of Transportation habang 24/7 ang magiging pagbabantay sa mga passenger vessels at nautical highways sa western at eastern seaboards. Nakantabay din ng Search and Rescue Units, Medical and Response Team para rumisponde sa anumang maritime emergencies. Mega Balita Linggo. At kaugnay sa paghahanda ng PCG, ligtas na nasagip ng Philippine Coast Guard ang 32 sakayan ng lumubog na bangka sa karagatan ng Kalatagan sa lalawigan ng Batangas. Kabilang sa mga ito ang isang sanggol at 20 mga bata. Batay sa ulat ng PCG Southern Tagalog, papunta sana sa isang swimming trip ang bangkang galing sa Nabotas nang bigla itong ampasin ng malalakas na alon at tuluyang lumubog. Agad namang narespondihan ng rescue team at ng mga mangingisda ang mga biktima na dinala sa Balayan MDRRMO para sa agarang pagsusuri. Lumalabas sa investigasyon na illegal na ginamit ang bangka nang walang sapat na clearances para o kaya't nahaharap ang operator nito sa posibleng paglabag sa maritime safety regulations. Dapat talaga ito isang halimbawa na paparating yung dagsana naman ng mga kababayan nating uuwi sa iba't ibang probinsya dahil sa Semana Santa. Ito'y magandang drill ho itong nangyari hong ito. Magandang drill ito at isang babala dun ho sa ating mga Coast Guard officers sa iba't ibang lugar ho. Iba't ibang mga pantalan na pag-igihin dahil ito nakalusot ho itong isang bangkang ito na wala palang mga clearances kung bakit nakalusot galing pa ng Nabotas. Yan na nga ba yung sinasabi natin mabuti na lamang at ang Philippine Coast Guard ay nakapag-responde kaagad at nailigtas yung 32 mga biktima at karamihan dito ay pawang mga bata. Mega Balita Linggo. Nasabat naman ang mga otoridad ang 7 milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang high-value individual sa Poblacion District sa Davao City. Sa report ng Davao City Police, kinilalang suspect na si alias Alex na matagal nang minamanmanan ninggil sa illegal nitong aktibidad. Nahulog ang suspect sa pusurbayan ng pulisya dahilan para arestuin siya ng mga otoridad. Na-recover sa operasyon ang malaking balot ng illegal na droga, isang motorsiklo at cellphone na kanyang ginagamit sa illegal nitong transaksyon. Naharap ang suspect sa kasong paglagbag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mega Balita Linggo.
Samantala sa kulungan naman ang bagsak ng isang babaeng sangkot sa pangingikil sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Philippine National Police Cyber Response Unit, hininga naman ng suspect ang isang dayuhan. Nakausap nito online ng 2 milyong piso. Pinagbantaan din ito ang biktima kung hindi ito magbibigay ng pera. Agad namang naaresto ang suspect matapos magsumbong sa kapulisan ang biktima. Bakit nangingikil ito? Anong kapalit? 2 milyon pa naman. Ano yun? Good morning pala kay Mayor Zenny Mendoza. Sa lalawigan ho ng Batangas, sa Talisay. At kondolenso muli dahil namaya pa ho yung kanyang kapatid nung nakalipas linggo. At sa ngalan ng ating ng ating executive producer na on leave ngayon, naka-birthday leave, si executive producer Wina Carrascal Hesoro ay maligayang ika-23 kaarawan mo, Miss Wina. At sa ngalan siyempre ni Don Carlos Pobre at Kyle Bullas ang nagsilbi nating mga executive producer ngayon. At siyempre pa sa technical side, si Engineer RT Ray Taladro at siyempre si Engineer Heath Del Moro. Sa ngalan ho ng bumubuo ng DZRH Center, ako po muli ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales at Antabayanan, si Binibining Les Narciso sa kanyang programang Maynila. Ito ang Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto na makalipas ang ika-7 ng umaga.